start na natin. Welcome back to the channel. Ikaw ba yung rider na mahilig sa retro classic na motor? Ito yung bike na hindi mawawala sa trend at pinapangarap ng karamihan. So wala nang maraming intro-intro. Let's all welcome the Italian manufacturer, the best of the best. Way back years ago, motorcycles are simple. They're made to ride and enjoy. So that's what it sounds like and that's what it looks like. So pag-usapan natin today is a very special bike. Ito yung bike na hindi nawawala sa trend. Marami sa atin na gusto ng ganitong klaseng bike kasi marami sa atin na gusto lang mag-ride, mag-enjoy, mamasyal. Kung yun yung klase ng rider na gusto mo or ginagawa mo, ito yung bike na para sa'yo. So what we have here is a Ducati Scrambler 62. Meron tong Desmodromic L-Twin engine na may 499cc, 41 horsepower, 25.5 lbs foot of torque, dry weight of 689 lbs or 167 kg, seat height na 31.1 inches, aluminum 10-spoke wheels, 2-in-1 black exhaust, yun yung stock niya, pero ito is napalitan na ng SC Project. So slip-on lang. And yung mga competitors niya is like the BMW G310S, Husqvarna 410 or my KTM Duke 390. Meron nga pala tong price point na 499,000 peso. So $500,000. Siyempre ang tanong nyo is napakamahal naman. So hindi, kasi yung makukuha mo doon sa bike is super sulit, especially yung sound. I am a guy na gusto ng big bike, gusto ng inline 4, pero nung narinig ko to kanina, narinig ko to nung dumating yung kaibigan ko, napakasulit nung L-Twin engine. Yung sound niya is, paano ba i-explain? May pagka-class yung rumble niya. So hindi lang siya basta maingay, hindi lang siya basta nagsisigaw sa daan. Kung i-compare natin siya sa mga singer, sa mga Japanese, is napakaganda, parang Vladimir Lucha. Pero ito, para kang nasa opera. Balik tayo sa specs. So meron tong 41 HP. Ang pinagtatakaan ko is napakabilis niya para sa 41 HP. I have a KTM Duke 390 which has a 44 HP. Pero ibang-iba yung takbo nito, lalo na sa cruising speed. Sa chassis, meron tong front suspension na traditional forks. Yun yung pinakikita ko kanina, hindi siya upside down. So Showa 41mm fork yung meron niya sa front. Meron siyang Kayaba rear shock with fully adjustable preload. So na-adjust yung preload ng likod. Again, ginawa to para sa scrambling or para sa urban road, mga little mountain hiking siguro. So ginawa siya for all around na mai-enjoy ng mga rider. Meron tong 14 liters capacity para sa engine. Yan, so napaka-classic ng look niya, simple lang. Ito yung orange and black livery na starter bike ng Ducati.
lang natin kung para saan ginawa itong Ducati Scrambler. So, ginawa ito for urban riding or city riding. So, all around motor. So, pwede mo siyang dalhin sa off-road, pwede mo dalhin sa medyo mabato-batong daan, pwede mo daan sa city, pwede mo daan sa expressway. Balik ako kuya, ikot ko lang. Pakinggan lang natin sa clip yung napakagandang tunog niya. As I've said, napakahilig ko kasi sa inline four, pero nung narinig ko tong L-Twin, nag-iba lahat. Ang sarap pala. So meron tayong Ducati Scrambler ngayon. Yeah? Iba din. Kaya wala pinagkakaguluhan ka naman yung Ducati. Meron nga pala tong off-road tires or semi-off-road na Pirelli MT60 RS 110/80. Sa harap R18. So 18 inches siya. And Pirelli MT60 RS 160/60 R17. So 17 inches sa likod. Both yung kanyang headlight and tail light are all LED. Steel tube swing arm. So total pinag-uusapan na natin yung steel. Meron tong sa weight niya is like mga normal na 400cc motorcycle. Kung i-compare mo siya sa KTM Duke 390, medyo mabigat to. Yung kasing KTM, I'm not really sure bakit napakagaan ng Duke 390. Sa kahit anong motor, kahit anong 400cc, napakaganda, napakagaan ng Duke 390. Pero sa other mga 400cc like the NK, napakabigat ng NK. Mas magaan tong Scrambler. Other 400cc pa na pwede natin i-compare is yung Z400, which is naked bike na Kawasaki. Halos same lang yung pakiramdam ng feel, pero napaka-flickable nito. So pag mga U-turn na napakaganda naman yung gamitin. Sa riding position, napaka-relax. So yung kamay is normal lang, hindi nakataas, nakangawit ka or hindi nakababa na naka-lean forward ka. So mauurong ko naman na madali at I am 5'11", so medyo bent leg na talaga. Yung pagkakatak ng paa sa mga pedal niya is normal position din, hindi katulad ng sports bike na nakatak talaga, nakaurong, and hindi naman katulad ng mga cruiser na naka-forward yung paa. So napaka-komportable ng riding niya, position niya. Magagamit mo to like kasi nga ginawa siya para sa mga ganyan, mga long ride, urban riding, or pasyal-pasyal. So magagamit mo siya pang malayuan. Ayan, meron tayong Ducati Scrambler. So, sa napakasimpleng bike. So basic lang, wala naman maraming technology or tech na kung ano nung inad. Meron tayong classic na side mirror, napakagandang classic na dash. Ang makikita mo lang is yung kilometer nya, fuel, trip, time, and tachometer. So basic lang lahat. Adjustable naman yung kanyang lever sa clutch and brake. So napakasulit niyan. I think aftermarket na to. Kanyang start, push start. Ayan, so start na natin. Ayan, sunod niya. So napaka-basic lang na motor. Napaka-sulit. Dito ko napatunayan na yung mga classic bike hindi pala dapat ganun yung takbo niya na parang lumang-luma na. Napag-usapan na natin yung kung para saan yung bike, kung para saan siya ginawa, kung para kanino yung bike, sino yung mga rider na mag-fit sa bike na to or bibili ng bike na to. Pag-usapan naman natin yung laging concern ng mga nagmomotor. So lagi kasing pangarap ang Ducati, karamihan, say 90% or 80% ng mga nagmomotor gusto ng Ducati, hindi man as nag-iisang bike pero at least having one of them. So
para sa akin, kung bibili ako ng Ducati, isa tong Ducati Scrambler sa gusto kong mabili. Kasi napaka-classic niya. Yung takbo niya, since na review na natin o na first impression na natin, is hindi naman pala ganun na parang mga lumang motor na parang hindi nasisindi or hindi natatakbo ng malayo. So yung speed niya, actually sabi ko nga mas mabilis pa dun sa Duke 390. Then yung main concern is yung sa price, sulit naman kung ano makukuha mo. Sa maintenance, hindi naman pala ganun. So kinatatakutan ko kasi sa Ducati is yung maintenance niya. Baka kasi napakamahal, hindi na kaya ng mga katulad ko na nakikipagtrabaho lang. So hindi pala totoo. So kinausap ko yung owner. So pwede naman pala siyang ipa-maintain sa labas, hindi naman kailangan lagi sa kasa. Ay, nandun na yung motor ko, kuya. Nandun kami. Balik lang po, sir. Nandito nga pala tayo sa Nuan Cafe sa Bacolod. So kung gusto nyo i-visit, napakasulit nito. Thank you, kuya. Thank you. Farm resort. So may mga villa siya, may mga rooms, may cafe din. Highly recommended yung place.